Ano sinasabi ditong Welfare Act ni Lacson? Senate Bill 396, yung Parents Welfare Act of 2025. Ano yung goal ng bill niya? Di ba? Na yung mga anak, ulitin natin, na yung mga anak ay suportahan ang kanilang mga nakakatanda, lolo't lola o mga magulang kapag ang mga magulang ay mahina na o ugod-ugod na. Di ba? Pero, exempted daw ang hindi daw ang doon sa act niya, sa bill niya pala, not act. Sa bill ni Lacson, na kapag abusive ang magulang, okay, at iniwanan o inabandon o pinabayaan, 'di ba? Ito daw ay exemption. Anong klaseng bill 'yan? 'Di ba? Dapat yan ay sabi ko nga, gobyerno ang sasagot diyan. Gobyerno, dapat yan ang ninanakaw niyo mga buwakan ng ina ninyo. Ilagay niyo diyan sa programa na yan. Hindi sa magagaling sa anak. Choice na lang ng anak kung siya ay magbalik tanaw o magbalik tanaw ba tao? No, payback time, di ba? Mag-payback sa kanyang mga magulang. Hindi mo ipo-force ang anak, di ba? Eh, paano kung mahirap din? Alam mo sa Pilipinas, construction worker ka lang, teacher ka, magkano na bang sinisweldo ng teacher? Ang mga teacher, kaya nga nagtitinda ng longganisa, ng mga yema, ng extracurricular tsuba para mabuhay at kulang ang kanilang sinisweldo. Tapos meron pa ganitong act, imbis na gobyerno dapat ang magpupondo dyan sa programang ito, Lacson. Hindi yung mga anak, yung pinili ba ng mga anak na ipinanganak sila? Pinili ko ba na ilabas ako sa mundong ito na may punyal na katabi? You know what I mean? Yun mga kababayan. Kaya yung mga leader, mga politiko natin, wala sa kaayusan. Although sabi niya, yung mga bata daw, o yung mga anak, you know, hindi naman daw obligasyon na suportahan ng magulang kapag ito inabuso sila ng magulang. Ano yun? Anong kadyutahan ito? By God, anong mga ginagawa nila? Di ba maglagay kayo ng mga elderly homes, mga home care na funded ng gobyerno. Di ba? May caregivers and nurses para naman magkaroon ng decent life ang ating mga elderly kasi nag-contribute naman yan sila sa bansa, whether sila ay nagtinda lang ng gulay o kung ano man ang kanilang hanap buhay, nag-contribute sila sa Pilipinas nung sila ay mga kabataan pa. So dapat gobyerno ang pupondo, hindi yung mga anak nila. Dahil hirap din yung mga anak. Alis na lang kung di kayo mangurakot, di ba? Gaganda ang buhay ng ating mga kababayan kasi magkaroon ng maraming opportunities. Pero dahil nga ang inyong mga leader, imbis na gumawa ng mga matitinong batas, mga batas ng pang-bano. Hindi naman namin gusto na ipinanganak kami sa mundo, di ba? Gusto nyo ba? Nasa ganito, kalbaryo ang buhay ninyo. Walang gustong, hindi namin pinili. Pero syempre, dahil na nga tayo, very family-oriented tayo, mapagbigay tayo, kaya nag-payback tayo sa ating mga magulang at tumutulong tayo sa ating mga kapatid. Pinag-aaral natin yung mga kapatid. Pero kaya nga yung iba, matandang dalaga na lang. Ang dami kong kakilala. Matandang dalaga na lang sa kapapaaral sa kanilang mga pamangkin. Tapos pagdating ng araw, sila tumanda na, yung mga pamangkin ay hindi naman nag-payback sa kanila. Pinabayaan sila. Ngayon yung auntie o tiyuhin nila, naging matandang binata o matandang dalaga, at ngayon nandun sa bundok, nasa payag na lang. Kasi yung mga pinaaral ng mga pamangkin ay mga walang hiya din. See that? Kaya dapat may protection ang mga elderly. May social services. Diba? Yung pension nga, magkano lang naman ang pensyonan? Barya-barya lang. Hindi ka makarenta ng bahay. Diba? At least yata ang pension dito. Depende, no? $1,000 ba or what? I don't know. Tapos dito may tinatawag pa na SSI. Kapag hindi ka yata pa citizen, no? Tama ba? Meron kang makukuha sa gobyerno, $700. But I don't know. I'm not familiar. Ngayon, mga palangga, bibigyan niyo ba ng burden yung mga anak? Pangbanuyang mga batas-batas na yan. Mga kababayan, well, ako naman kasi 3 taon na ako nagdadadakdak. Ayaw niyong magsalita. Kung ikukumpara ko ang mga benepisyo o yung, well, of course, malayong-malayo dahil ang Amerika ay hindi talamak o kawatan katulad ng Pilipinas. Kung tutusin, kaya natin mag-first world country. Kung hindi na lang ninanakaw, kaya natin yun sa dami nating resources. Kaso lang, kung sinong nakaupo, yung hinayupak na bangag lahat, ninanakaw nila. Paano tayo mag-first world country? Magiging dugyot country tayo, which yan ang nangyayari. Dugyot, krimen here, krimen there, pulburon here, ayan, na-witness nyo na, na-witness, na patunayan na natin na ang bangag na gobyerno, ang mga appointees nila at ang mga asawa ng appointees ni Bangag, ni Lisa,
ay addictus benedictus na katulad nila. Wala pong pundasyon na magandang idudulot sa bawat pamilya ang gobyernong bangag dahil sila mismo sa loob ng Malacanang ay nag-a-addict, nag-o-orgy, nagnanakaw ng pera ninyo. Putang ina, di pa kayo gumagalaw para magsalita. 3 taon na, ano pa, Maharlika, ang pwede mong ilabas para magsalita ang mga taong bayan? Eh di mabulok na lang kayo sa kahirapan kung ayaw nyong manindigan. Di ba? Ano? Yung mga anak nyo hindi makapag-aral. Dito, pag sinakop namin kayo, merong financial aid at kung ano-ano pang mga aid. Mga student loan, eclabush. Di ba? Dito sa Amerika, pag 65 years old ka, subsidized siya ng gobyerno. Doon nga through Medicare and Medicaid. Hindi na yung si Lola, tumanda na lang, hindi pa nakarating ng ospital. Dahil natatakot, dahil walang pera. Ganun ang sitwasyon ng bayan. Yung mga nakita ko sa vlog, yung mga tigulang, at sa bukid, mag-isa lang, iniiwan sila. Dapat inaalagaan niya ng gobyerno. Walang pakialam ang gobyerno ni Bangag. They don't care. Kaya sa susunod na halalan, ako iboboto nyo sa pagka-presidente. Di ba? Lahat ng kawatan gugurgurin ko. Yan ang una kong bill. Remember that remember that batas? Ano yung batas ko? Naalala nyo? Executive Order number 1 pala, not batas. Gurgur all. Yan ang executive order ko, EO number 1, gurgur all. Gurgurin ang lahat ng mga kawatan, ilaglag sa bangin para maging happy tayong lahat. Diba? Pulboronic na, di pa rin kayo kumikilos. Walang dignidad ang mabuhay sa Pilipinas. Dahil although wala rin dignidad ang mga politiko, pero ini-enjoy nila ang pera ninyo.